Hannah, hindi ba sinabi ko sa'yo na iwasan mo na ang lalaking yon? Bakit ka pa nagpautos sa kanya? Tignan mo ngayon ang nangyari sa'yo, bulyaw ng tiyahin niyang si Carol, ang kanyang boses puno ng galit at pagkabigo. Kanino mo ngayon ipapaangkin ang dinadala mo, ha? Kahit kailan, hindi ka talaga nag-iisip. Pasensya na po, Chang, hikbi ni Hannah, ang mga luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, hindi sana mangyayari ito sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Tila ba ang bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang balika. Siya, huwag ka nang umiyak. Inakokonsensya mo pa ako, sagot ni Carol. Ang kanyang tono ay humuhupa ngunit may halong lungkot. Tumigil ka na riyan. Ano pa bang magagawa ko? Nariyan na yan. Alangan namang ipakuha natin yan. Hindi naman ako kriminal kung yan ang iniisip mo. Humihikbi, nyakap ni Hannah ang tiyahin niya. Ang kanyang yakap ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Si Carol, isang matandang dalaga, ay walang ibang pamilya kundi siya. Mula pagkabata, siya na ang nag-alaga kay Hannah matapos pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit. Marami pong salamat, Tiang. Basta ipangako mo lang sa akin na alagaan mo yung ipinagbubuntis mo. Parang may kasama na tayong bata rito pag nanganak ka na, sabi ni Hannah, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Pangako po, Tiang. Makakaasa po kayo na ingatan ko itong ipinagbubuntis ko. Nakangiting sagot ni Hannah. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa pagdaan ng mga araw at naging mga buwan, unti-unti nang lumaki ang tiyan ni Hannah. Mula nang malaman ng mga kapitbahay nila na nabuntis siya ng walang ama, puro pangungutya at panghuhusga ang natanggap niya mula sa mga ito. Iyan ang napapala sa babaeng basta na lang bumubuka ka. Ayan ang resulta, nabuntis na walang ama ang anak niya. Kasi naman, hindi nag-isip walang habas na sabi ni Aling Kay. Nakapitbahay nila, ang kanyang mga salita ay tila mga patalim na tumatagos sa puso ni Hannah. Gustong maiyak ng dalaga sa mga pinagsasasabi ng ginang. Ngunit wala siyang magagawa upang labanan ang panghuhusgang ito. Totoo naman kasi na nagpaloko siya sa lalaking hindi niya alam ang totoong pagkatao. Ang buong akala niya ay mahal siya nito. Ngunit nang subukan niyang puntahan ito sa kanilang bahay, pinagtabuyan siya ng lalaki. Dahil ikakasal na pala ito sa babaeng gusto niya. Ang pinakamasakit para sa kanya ay ang malaman na ginawa lang pala siya nitong kampalipas oras. At inamin ito ng lalaki sa harap mismo na mapapangasawa nito. Wala na siyang nagawa kundi ang itago ang kanyang tunay na pakay. Nag-isa sa kanyang sakit at panghihinayang. Oo, saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako nag-alala sa'yo. Tanong kaagad ng tiyahin niyang si Carol. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala habang tinitingnan si Hannah ng may pagmamalasaki. Diyan lang po sa labasan, Tiang. Bakit, may ipapagawa po ba kayo? Malumanay niyang tanong. Kahit naramdam niya ang alon ng tensyon sa hangin. Wala naman, nag-alala lang ako kung nasaan ka na. Wala ka kasi dito pagdating ko, at hindi mo na kailangan pa magsinungaling sa akin. Alam ko ang lahat ng pinagsasasabi sa'yo ng mga kapitbahay natin. Huwag mo nang dibdibin ang sinasabi nila sa'yo, dahil hindi yan makakatulong sa ipinagbubuntis mo. Mahinahon na sabi ng tiyahin, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa at suporta. Hanggang kaya ko po, iya, ay kakayanin ko po at susubukan kung hindi magpaapekto sa mga sinasabi nila sa akin alang-alang po sa anak ko. Sagot ni Hannah, ang kanyang determinasyon ay nagbigay liwanag sa kanyang mga mata. Ayan, mabuti yan dahil wala naman silang ambag sa buhay mo. Kaya nalulungkot lang ako, dahil kung anong dinanas ng ina mo noon, siya ring dinanas mo ngayon. Mag-ina nga kayong dalawa talaga. Tukoy ni Carol, ang kanyang mga salitang puno ng damdamin, habang naalala ang kanyang kapatid na namayapa. Mula noon, bihira na lang lumabas si Hannah sa kanilang bahay. Ang kanyang tiyahin na lamang ang gumagawa, o bumibili ng kung ano mang gustuhin niyang kainin. Nagdaan ang mga araw, at sa paglipas ng mga buwan, nandoon na si Hannah sa loob ng delivery room, habang ang kanyang tiyahin ay naiwan sa labas, nagdarasal at umaasa. Nakalipas ang isang oras, lumabas ang doktor na nagpaanak kay Hannah. Congratulations, nanay. Babae po ang anak niyo, nakangiting sabi ng doktor, ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ililipat na po namin siya ng silid. Mamaya-maya lang at pwede niyo na po siyang bisitahin pag nailipat na siya. Sa ngayon ay maiwan na po muna kita, dahil may asikasuhin pa akong ibang pasyente. Paalam ng doktor, habang umalis ito, dala ang mga pangarap ng bagong ina. Maraming salamat po, doktor, ang sagot ni Hannah. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa. Nang magising si Hannah, ang kanyang anak kaagad ang hinana. Oo, narito na ang baby mo.
Napakagandang bata at manang-mana sa'yo ang ilong ng anak mo. Oo, tignan mo, nakangiting sabi ni Carol. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang ipinapakita ang sanggol kay Hannah. Maluha-luha namang nakatingin si Hannah sa kanyang anak. Ang cute mo nga, baby. Pangako, mamahalin at ingatan ka ni mama at gagawin kong lahat para maging maayos lang ang buhay mo. Nakangiti niyang sabi sa maliit niyang anghel. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang sa pamamahay naman ng mga kordero, masayang nag-inuman ang magkakaibigan na sina Jeke, Brett, Tyler, at Ethan sa likod ng bahay nila Ethan. Ang tawanan at saya nila ay tila isang malayo at masayang mundo na hindi alam ang mga pagsubok na dinaranas ni Hannah. Kamusta ang buhay may asawa, bro? Akala ko ba sa ibang bansa ang honeymoon ni Rachel? Tanong ni Brett. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad habang nakatingin sa kaibigan niyang si Ethan. Hindi na kami tumuloy eh. Naisip namin na dito na lang kami, dahil parehas naman kaming busi sa trabaho namin. Sagot ni Ethan. Ang kanyang boses ay may halong panghihinayang at responsibilidad. Grabe kayo Puro trabaho ang inaatupag nyo. Baka mas lalo pang yayaman kayo niyan. Nakangiting sabi ni Tyler. Ang kanyang tono ay puno ng pang-udyok. Tila ba nais niyang ipakita ang positibong panig ng kanilang sitwasyon. Para naman sa magiging anak namin ni Rachel, yon. Kailangan talaga naming mag-ipon. Mahinahon na sabi ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-iisip ng kanilang hinaharap bilang pamilya. Speaking of anak, may balita ka pa ba doon sa babaeng nakarelasyon mo dati sa probinsyang pinuntahan natin? Tanong ni Tyler. Ang kanyang tono ay nagiging seryoso habang siya ay nag-aalala para sa kaibigan. Wala na. Ang huli kong kita sa kanya noong pinuntahan niya ako, sa bahay na tinitirhan natin sa probinsya. Mula noon, hindi na siya nagpakita, dahil sinabi ko sa kanya na ikakasal na ako, at alam na rin niya na ginamit ko lang siya, para may pampalipas oras ako. Sagot ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, habang naalala ang nakaraan. Ganun ba? Kawawa naman pala siya. Paano naman kung magkaanak kayo noon? Di ba may nangyari naman sa inyong dalawa dati? Si Brett naman ang nagtanong. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala at simpatiya. Imposibleng mabuntis siya. Aminin kong ako ang nakauna sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay mabubuntis na kaagad siya. At kung nabuntis man siya, dapat sinabi na niya sa akin noong nasa probinsya pa tayo. Paliwanag ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung sa bagay, kibit balikat na sabi ni Brett, sabay inom sa hawak niyang wine. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaala ng nakaraan. Nagdagal pa ng ilang oras ang inuman na magkakaibigan. Puno ng tawanan at kwentuhan. Bago isa-isang nagpaalam ang mga ito na uwi na. Pag-aalis ng mga kaibigan, dali-dali niyang hinanap ang contact number ni Hannah sa cellphone niya. Gusto niya itong tanungin kung sakaling nabuntis ba siya nito. Ngunit nagulat siya nang hindi na niya makontak ang number nito. Nakailang tawag pa siya, ngunit ganun pa rin. Kaya't hinayaan na lang niya ito. Sa isip niya ay imposible naman talaga ang sinabi ng mga kaibigan niya. Mabilis lang na lumipas ang panahon. Naging mga buwan at naging mga taon. Tumatakbong sumalubong kay Hannah ang kanyang anak. Ang ngiti ng bata ay tila araw na nagbibigay liwanag sa kanyang mundo. Oo, dahan-dahan naman sa pagtakbo, baka madapa ka diyan. Nakangiti niyang saway sa anak. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Mama, tignan mo ang dami ko pong stars. Alam mo po, ang sabi ng teacher namin, saan daw ba ako nagmana? Bakit daw ang talino ko? Tapos sabi ko sa kanya, sa mama ko po. Siyempre matalino po ang mama ko. Nakangiting sabi ni Arabel. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pagmamalaki. Naku, ikaw talaga, binobola mo lang si mama, At dahil marami kang stars at dahil pinuri mo si mama, Tara, may pasalubong si mama sayo. Nakangiting pinakita ni Hannah ang bagong bili niyang laruan. Ang kanyang puso ay puno ng ligaya habang pinagmamasdan ang kasiyahan sa mukha ng kanyang anak. Wow, mama, ang ganda naman po nito. Sigurado po ang mahal nito, sambit ni Arabel. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya habang hawak ang bagong laruan. Hindi naman masyado, tamang-tama lang sa bulsa ni mama, kaya binili ko na para sayo. Alam kasi ni mama na matagal mo nang gustong magkaroon yan. Kaya pinag-ipunan talaga yan ni mama. Sagot ni Hannah. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Thank you po, mama. Niyakap ni Arabel ang kanyang ina. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapaligid sa katawan nito at hinalikan ito sa pisngi. Nakangiti namang nakatingin si Carol sa mag-ina. Ang kanyang puso ay napuno ng saya at pagmamalaki sa sobrang lambing ng apo niya.
Hindi niya pinagsisihan ang desisyon niyang kinupkop ang dalawa, kahit sa mga panahong nagkandahirap-hirap sila. Sige na, Bobby, maglaro ka na muna. Magbibihis lang si Mama saglit, sabi ni Hannah, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Sige po, kaagad na umalis ang anak niya. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang mga laruan, puno ng kasiyahan. Samantalang si Hannah ay nilapitan muna ang tiyahin niya. Tiyang, narito na po ang para sayo. Meron din pong para sa mga gastusin natin para sa kusina, sabi ni Hannah, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Abay, magtira ka naman para sa sarili mo, Hannah. May natira pa akong pera dito, yung binigay mo noong nakaan. Kaya diyan na muna yan sayo. Bumili ka rin ng gusto mong bilhin, may pangangailangan ka rin kaya. Sige na, sayo na muna yan, sagot ni Carol, ang kanyang tono ay puno ng pagmamalasaki. Nakakahiya naman po. Ngayon ko lang po kasi masusuklian ang kabutihan mo sa amin ng anak ko. Tapos tinatanggihan mo pa itong binibigay ko sayo. Kulang pa nga po ito sa lahat ng sakripisyo mo sa akin noon at sa anak ko. Tugon ni Hannah, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ano ka ba namang bata ka? Anong mahihiya ngayon ka pa nahiya? Natural na alagaan kita, dahil ikaw na lang ang meron ako, at wala na ang iyong ina. Kaya tayo na lang magtutulungan, huwag kang nahihiya, dahil mahal ko kayo ng apo ko. Malumanay na sabi ni Carol, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamahal. Mahal ka rin namin, tiyang, nakangiting sagot ni Hannah, habang niyayakap ang tiyahin niya, na tinuring na rin niyang ina. Mula nang lumipat sila ng Maynila, naghanap kaagad si Hannah ng trabaho. Dahil high school graduate lang, hanggang restaurant lang ang nasungkit niyang trabaho. Hindi man kalakihan ang sweldo, natutugunan naman nito ang pag-aaral at pagrerenta nila sa bahay kada buwan, at labas na roon ang para sa pagkain nila. Chang, pwede po ba akong makisuyo sayo? Kay Arabel, may nagpa-cater po kasi sa restaurant ngayon at kailangan kong maagang pumasok, dahil kasama akong pupunta sa nagpa-cater sa pinagtatrabahuhan ko. Pakiusap ni Hannah sa tiyahin niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Walang problema, wala naman akong lakad ngayon Sige na, ako na bahala sa anak mo, huwag ka nang mag-alala sa kanya, sagot ni Carol, may ngiti sa kanyang labi, na tila ba nag-aalok ng proteksyon at pagmamahal. Salamat po, Chang. Oh, po pala yung pang-snacks nyo ni Arabel mamaya, saka baka gabihin po ako mamaya sabi ni Hannah, ang kanyang isip ay nag-aalala tungkol sa anak. Okay na, sige na, ako na bahala, sagot ni Carol, puno ng tiwala sa kanyang kakayahan. Tuluyan nang umalis si Hannah, mabuti na lang at hindi pa siya nalilipasan ng dating. Hoy, babaita, alika na. Kailangan na nating mag-prepare. Kumain ka na ba? Tanong kaagad ng kaibigan niyang si Annie. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at pagkasabi. Tapos na. O sige na. Ano bang gagawin natin? Tanong ni Annie, habang tinuturo ang mga dapat gawin ni Hannah. Pagkatapos ng ilang sandali, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Aminado siyang nakakapagod ang trabaho niya sa restaurant. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang pagtiisan ito, para may makain at panggastos sila sa inuupahan nilang bahay. Samantalang sa bahay ng mga kordero, nagsidatingan ang mga tao na imbitado sa kaarawan ng anak ni Ethan. Ang kanyang anak ay nakabihis na ubod ng gwapo sa suot nitong tutsedo. Tila ba isang prinsipe, na handang ipagdiwang ang espesyal na araw. Happy birthday, son! Sobrang gwapo mo sa suot mong tutsedo. Puri ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, habang pinagmamasdan ang anak. Thank you, Dad. Are you happy? Tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Of course, Dad, I'm happy. Pero mas happy sana ako kung hanggang ngayon ay buhay pa rin si Mommy. Malungkot na sagot ng bata. Ang kanyang boses ay tila naglalaman ng bigat ng kanyang damdamin. Namatay kasi si Rachel nang ipanganak si Arko, dahil sa kanyang kondisyon sa puso. Sa kabila ng kanyang sakit, hinayaan niyang mabuntis si Ethan. Umaasang makakamit ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Hindi alam ni Ethan na bawal palang magbuntis ang kanyang asawa. Your mommy is happy now in heaven. At alam kong masaya siya ngayon habang nakatingin sa'yo. Nakangiting sabi ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pagmamahal at pag-unawa. Oh, sige na, bumaba ka na. Nasa baba na sina lolo't lola mo, Anya, at tumango ang bata bago bumaba. Sa araw na iyon, lumalaking matalino at maingat si Arko. Kahit bata pa, malamig na siya makitungo sa iba. Maliban na lang sa kanyang ama at sa kanyang lolo at lola na siyang malapit sa kanya. Okay na bang lahat? Tanong ni Hannah sa kanyang mga kasamahan. Opo, ma'am, nakahanda na po lahat, sagot ng isa sa kanila,
na puno ng sigla. Okay, umupo muna tayo para mamaya may lakas tayo, sabi ni Hannah. Ang kanyang boses ay puno ng pagkapagod at kasiyahan nang makaupo siya. Kanina pa kasi siya nakatayo kasama ang mga kasamahan niya. Ang laki talaga ng bahay na to, bahay pa bang tawag dito? Tanong ng kaibigan ni Hannah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Nga, no. Ang yaman siguro ng may-ari nito. Saka ngayon lang ako, nakakita ng ganito kalaking bahay. Oh, bahay pa ba? Tignan mo yung mga dekorasyon nila. Sobrang ganda. Nasa labas pa lang tayo, pero mapapawu ka na. Paano pa kaya kung nasa loob na tayo? Mahinang sabi ni Hannah. Ang kanyang damdamin ay puno ng paghanga. Hindi niya maiwasang purihin ang bahay. Habang nasa labas, hindi niya makita ang mga nangyayari sa loob ng party. Dahil nakahiwalay ang mga pagkain sa may party. Naisip niyang maglakad-lakad muna at mamangha sa paligid. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa likod ng bahay, kung saan halos mapanganga siya sa ganda ng mga bulaklak na nag-aanyaya sa kanya. Oh my gosh, ang gaganda. Puri niya sa mga bulaklak. Hindi napigilan ang sarili na hawakan ang mga ito. Huwag mong hawakan ang bulaklak na yan. Sa mumiko yan. Tinig ng isang bata ang nagpatigil kay Hannah sa paghaplos sa mga bulaklak. Nang lingunin niya ito, isang napakakite na batang lalaki ang nakita niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. I'm sorry, hindi ko kasi alam na bawal palang hawakan yan. Nagagandahan lang kasi ako eh. I'm sorry ulit, hingi niya ng tawad. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakatitig si Arko sa kanya mula ulo hanggang paa. Leave, mahinang sabi ng bata. Ngunit ramdam ni Hannah ang pagkadiin nito na paalisin siya. Dali-dali namang umalis si Hannah mula sa likuran at binalikan ang mga kasama niya. Naging busi na ang mga kasama niya, kaya mabilis rin siyang kumilos para tumulong. Ang kanyang isip ay puno ng determinasyon na makatulong sa kanilang selebrasyon. Naku naman, Hannah, umaatake na naman yung katangahan mo eh. Saway niya sa sarili, puno ng pagkabigo. Sa di inaasahang pagkakataon, nabangga niya ang isang lalaki na nagresulta sa pagbagsak ng lahat ng dala niyang gamit. Naku naman, sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, nakayukong hingi ng tawad ni Hannah. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Face me. Ang maikli at malamig na boses ng lalaki ang nagpatigil sa paghinga ni Hannah. Nang mag-angat siya ng tingin, agad niyang nakita ang mukha ng lalaking matagal na niyang kinalimutan. Ang puso ni Hannah ay tila huminto sa pagkakita kay Ethan, na nagulat din sa kanyang presensya. Hindi niya akalain na makikita pa niya uli ang babaeng minahal din niya noon ngunit iniwan din niya. Pasensya na po ulit, sir, hindi ko po sinasadya. Ulit ni Hannah, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagdaramdam. Ramdam ni Ethan na nakatuon ang lahat ng tingin sa kanila sa party ng anak niya. Kaya sinanyasan niya si Hannah na umalis na. Mabilis namang umalis si Hannah sa harap ni Ethan. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Nakiusas siya sa head nila na ilipat na lang siya sa ibang gawain. Huwag na sa pagsiserve. Agad naman siyang naintindihan ng kanyang supervisor at nagpasalamat siya rito. Mula sa hindi kalayuan, nakasunod ang tingin ni Ethan sa isang babaeng seryoso ang mukha habang may kausap. Hindi niya maalis-alis ang tingin sa dalaga, lalo na nang yakapin nito ang lalaking kausap. Bigla siyang nainis sa lalaking iyon, hindi niya alam kung bakit. Dad, tawag ng anak niya, na nagbigay diin sa kanyang presensya. Sandaling nawala ang tingin ni Ethan sa dalaga, ngunit pagkatapos makausap ng anak, bumalik ang kanyang tingin sa kinaroroonan ng dalaga, ngunit wala na ito doon. Salamat, El. Pasasalamat ni Hannah sa binatang kasama. Si Logan ang kanyang best friend mula sa probinsya, at nagkita sila sa naturang party, dahil isa ito sa mga naimbitahan. Mabuti naman at tumayag ang head nyo na humiwalay ka ng sasakyan sa kanila. Tanong ni Logan, ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Okay lang naman kasi tapos na rin naman ang kinikilig, para manatili pa kami doon. Tapos na yung serbisyo namin, sagot ni Hannah, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Starbucks muna tayo. I-treat kita para makapag-usap din tayo na maayos. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkausap. Ngay, huling kita natin noong high school ka pa. Ngayon, isa ka ng successful na engineer, samantalang ako, kailangan kumayod na mabuti para sa kinabukasan ng anak ko. Mahinang sabi ni Hannah, ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng lungko. Ramdam na ramdam ni Logan ang lungkot sa boses ng dalaga. Huwag ka nang malungko. Ang importante, may ava kang nagbibigay sa'yo ng lakas. Basta ipakilala mo ako sa kanya, ha? Sure ka ba ikaw pa? Tanong ni Logan, na may ngiti sa kanyang labi. Sos, nakangiting sabi ni Hannah, ang kanyang puso ay tila nahuhulog sa saya.
Nakarating sila sa Starbucks, at si Logan na ang nag-order para sa kanilang dalawa. Panay ang kwentuhan ng dalawa, puno ng tawanan at alaala, hanggang sa hindi na nila namamalayan ang oras at gumabi na pala. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang masayang paglalakbay sa nakaraan, na puno ng mga pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Maraming salamat sa lahat ng binili mo, Logan. Nakakahiya naman sa'yo at gumastos ka pa para sa akin, nahihiyang sabi ni Hannah. Ano ka ba naman? Wala yun. Saka isipin mo na lang na pasalubong ko, yan sa'yo. Sa susunod na lang ako tutuloy sa inyo. May importante pa kasi akong pupuntahan. Basta bibisita ako dito. Sige, salamat Logan. Kumaway-kaway si Hannah, habang papalayo ang sasakyan ng kaibigan. Kaagad naman siyang sinalubong ni Ava. Mama. Hey, baby. How was your school? It's okay naman po, may stars pa rin po ako. Wow! Ang talino naman talaga ng babi ko. Uwi na at may pasalubong si mama sayo. Sabay pumasok ang dalawa sa loob, para maibigay na niya ang pasalubong na binili ni Logan, para sa anak niya. Mama, ang dami naman po nito, maanghang na tanong ni Ava sa kanyang ina. Hindi mo na ubos lahat. Ilagay mo na lang sa ref ang iba, ha? Para pwede mo pang makain bukas. Opo, mama. Masayang pinagmasdan ni Hannah ang anak niya, na kumakain ng mga pasalubong ni Logan. Dito nagpasalamat siya sa lalaki at inihatid pa siya nito. Alam niyang nakatingin sa kanya kanina si Ethan, pero kailangan niyang magkunwari na hindi sila magkakilala, para hindi na siya kausapin pa nito. Matagal ng panahon na kinalimutan niya ang lalaki, at sa isang iglap nakita niya itong muli. Alam na rin niya na anak ni Ethan ang batang sumita sa kanya, sa may hardin sa likuran, at naiinggit siya rito, para sa anak niya. Hayaan mo anak, magsisikap si mama para sa'yo. Hindi ko hahayaan na matulad ka sa akin na walang natapos. Gagawin kong lahat, maging maginhawa lang ang buhay mo, Ava, mahina niyang sabi sa isip niya. Kanina ka patahimik. May problema ba? Mahinang tanong ni Carol sa pamangkin niya. Nakita ko po siya, Chang. Nakita ko po ang ama ng anak ko. Saka palang naramdaman ni Hannah ang sobrang kaba nang maalala niya si Ethan sa naturang party. Ano? Nagkausap ba kayo? Anong sabi niya sa'yo? Nasabi mo na ba sa kanya ang totoo? Umiling-iling si Hannah sa tiyahin niya. Hindi, Chang. Nagpanggap ako na hindi ko siya kilala. Saka wala naman kaming dapat na pag-usapan pa. Dahil noon pa man alam ko na po ang lugar ko, sa puso niya, kaya't kinalimutan ko na siya. Pero paano kung nalaman niya na may anak kayo? Ikaw lang at akong nakakaalam na may anak ka. Chang, wala nang iba. Nasa Maynila po tayo. Wala pong nakakakilala sa atin dito, kaya malabong may makapagsabi sa kanya na may anak kaming dalawa. Pero tatandaan mo, walang sikreto na hindi nabubulgar, Hannah. At sa pagdating ng panahon na iyon ay baka kunin pa niya sa'yo ang anak mo, nag-aalalang sabi ng matanda. Hinding-hindi niya makukuha sa akin si Ava, Chang. Magkamatayan muna kami, bago niya makuha sa akin ang anak ko. Mama, natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang dumating si Ava sa sala. Yes, baby. May problema ba? Sino pong kukunin? Bakit po kukunin? Inosenteng tanong ng anak niya sa kanya. Nagkatinginan na naman si Hannah, at ang tiyahin niya, at parehong ngumiti sa bata. Anak, wala yun. Yung kaibigan ni mama, sabi niya kukunin niya daw tayo bukas, dahil ipapasyal niya tayo pagkatapos ng trabaho ni mama. Nakangiting sabi ni Hannah sa anak niya. Totoo naman kasi, kukunin sila ni Logan, kaya ito na lang ay dinahilan niya sa anak. Talaga po. Wow! Apos kumain po tayo ng masarap, mama. Nakangiting tumango si Hannah sa anak niya, bago binalingan ang kanyang tiyahin na nakangiting nakatingin sa kanila. What? Oh come on, bro. Anong sabi niya nung nagkausap kayo? Ano? Nagpanggap siyang hindi niya ako kilala. I know she recognized me, pero nagpanggap siya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Gusto ko siyang makita ulit at magkausap kaming dalawa. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Mahinahon na sabi ni Ethan sa mga kaibigan niya. Ang tanong kung siya gusto pa bang makita, kat makausap ka matapos ang ginawa mo sa kanya. Tama. At sa tingin mo ba basta kailangan niyang patatawarin ang sakit kaya ng ginawa mo sa kanya? Tapos pagkalipas ng ilang taon, basta ka nalang hihingi ng tawad sa kanya. Kung ako siya, hindi kita patawarin bro, sabi ng kaibigan niya. Napabuntong hininga naman si Ethan, dahil sa sinabi ng kaibigan niya sa kanya. Inaimbestigahan ni Ethan kung saan nagtatrabaho ang dalaga, at natuntun nga niya kung saan ito nagtatrabaho. Halika, may naghahanap sa'yo, tawag ni Annie sa kanya. Ha? Sino? Hindi ko rin alam
Ang sabi lang niya gusto kanya makausap. Puntahan mo muna habang hindi pa masyadong marami ang customers nila. Ay pinagbigyan na lang niya ang taong gustong kumausap sa kanya. Habang papalapit ay hindi alam ni Hannah kung bakit siya kinakabahan. Hindi niya makita ang mukha ng taong nakaupo sa table na itinuro ni Annie dahil nakatalikod ito sa kanya. Hello po, sir. Gusto niyo raw po ako makausap? Malumanay niyang tanong sa tao. Pagharap nito sa kanya, ay biglang napaatras si Hannah nang makita kung sino ang taong nakaupo. Ano pong kailangan mo sa akin, sir? Pwede po bang pakidalian na lang? May trabaho pa po ako eh. Pilit na pinakakalma ni Hannah ang sarili niya, para ipakitang hindi siya nagulat na makita ito. I know na kilala mo ako. Kung wala na po kayong ibang kailangan, pwede na po kayong umalis. Akmasa nang aalis na si Hannah nang magsalita ulit si Ethan. I'm sorry. Kaya ako nandito para humingi ng sorry sa'yo. Hindi mo na kailangan pang humingi ng sorry, sir. Matagal ko nang kinalimutan ang lahat. Kaya kung yan lang ang ipinunta mo rito, mapanatag ka na dahil matagal na akong nakalimot. Mahinang sabi ni Hannah sa binata. At sana ito na rin ang huling magpapakita ka pa sa akin. Sabay talikod ni Hannah sa lalaki. Natameme at hindi nakapagsalita si Ethan dahil sa ipinakita ng dalaga. Aminin niyang nasaktan siya sa pambabaliwala nito sa kanya at sa biglang pag-iwas nito sa kanya. Oh, kamusta? Anong balita? Nagkausap na kayo ni Hannah? Tanong ni Jeke sa kaibigan niya. Pero imbes na sagutin ang tanong niya, ay bumuntong hininga na lang si Ethan. She hit me. Ayaw na niya akong makita. But I'll try to talk to her again some other day. Sa ngayon ay kailangan ko munang ayusin ang problema ko sa kumpanya. Maiksi niyang sabi sa mga kaibigan niya. Hindi na kumibo ang mga ito at nagkibit balikat na lang. Hanggat maaari, Chang, huwag kayong magbubukas ng pinto kung sakaling may kumatok sa pinto Hindi ko alam kung pinasundan niya ba ako. Pero sana hindi naman. At hanggat maaari, gusto kong itago si Ava sa kanya. Ayokong makita niya ang anak ko. Huminahon ka nga. Huwag kang masyadong magpanik. Mas lalong hindi ka makakapag-isip na maayos kung hindi ka kakalma. Tiang. Paano naman ako kakalma ngayong sinusundan na niya ako sa pinagtatrabahuhan ko? At lalong hindi ako kakalma kung hanggang dito sa tinitirhan natin masusundan pa niya ako. Pati si Kaol ay nagkaproblema na rin sa problema ng pamangkin niya. At hindi niya alam kung papaano niya ito matutulungan. Cam, alam mo bang bumalik dito kahapon yung poging lalaki na naghahanap sa'yo? Nung una, tinatanong kung pumasok ka daw ba at kung saan ka daw ba nakatira. Naku naman. Napakaswerte mo't ikaw ang natipuhan nung gwapong lalaki na yun Artistahin nga Halatang masungit dahil ayaw ngumiti saka makalaglag panty, Cam. Kaya kahit masungit, okay lang. Kahit abs lang na mahawakan ko, okay na ako, tili ng kaibigan niya. Naiiling na natatawa naman si Hannah sa narinig mula sa kaibigan niya. Tumigil ka nga diyan, baka may makarinig pa sa'yo diyan totoo naman kasi ang sinabi ko. Ang gwapo nung lalaki na naghahanap sa'yo Sino ba kasi yun? Ba't kanya hinahanap? Huwag mo na siyang isipin. Saka hindi ko kilala yun. Kaya magumpisa na tayo, dahil siguradong mapapagalitan pa tayo pagka pa kumilos diyan. Napilitang kumilos na lang ang kaibigan ni Hannah, dahil iniwan na niya ito. Mabilis lang na lumipas ang oras, hapon na. Hindi pa man nakalalabas sa naturang restaurant si Hannah, ay nakaparada na ang kotse ni Ethan sa labas ng restaurant. Nagulat na lamang si Hannah nang makita niyang lalaki na nakasandal sa kotse nito, habang nakapamulsa ang dalawang kamay niya. Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na magpakita pa sa akin. Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi ako nakakaintindi, lalo na kung hindi mo ako kakausapin ng maayos. Ano pa bang kailangan mo? Matagal mo nang tinapos ang lahat sa atin, di ba? O baka may nakalimutan ka pang sabihin? Sabihin mo na, may gagawin pa ako sa bahay kaya kung pwede bilisan mo na. I'm sorry. Yun lang bang sasabihin mo? Sinabi ko na sayong matagal ko nang kinalimutan yon. Kaya napatigil sa pagsasalita si Hannah nang hapitin siya ni Ethan at ikinulong sa mga bisig nito. Nanlaki ang mata ni Hannah habang pinaghahampas ang lalaki na nakayakap sa kanya. Bitawan mo ako. Ano ba? O baka gusto mong sumigaw ako rito nang gusto mo akong rapin? Sandaling napangiti si Ethan dahil sa inasal ng dalaga sa kanya. Bulyeway. Gusto mo bang rapin kita? Nakangising sabi ng lalaki bago binitawan si Hannah. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa iyong gusto kitang rapin? Ang gwapo ko namang rapist kung ganon. Otomatikong tumaas ang kilay ni Hannah nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi nga ba, Mar Cordero? Di ba pinilit mo lang ako noon para
Natigil uli si Hannah nang diretso siyang hawakan ni Ethan at pinasakay sa kotse niya. Get in, may diying sabi ng lalaki sa kanya. Ano ka? Sinswerte at papasok ako diyan. Asa ka, taas kilay na sabi ni Hannah sa lalaki. Kaagad naman na nagsalubong ang kilay ng lalaki dahil sa sinabi ni Hannah. Really? So dito mo talaga gustong pag-usapan ang ginawa natin? Sabay tingin ni Ethan sa paligid nila. Saka pa ang napalingon si Hannah sa likod nila. At doon niya nakita ang mga taong kanina pa palang nakamasid sa kanila. Mabilis na pumasok sa kotse si Hannah para maiwasan ang mapanghusgang tingin sa kanya ng mga tao. At mabilis naman na nakasunod sa kanya si Ethan sa loob. Habang umuusad ang sasakyan, ay nasa labas lang ang tingin ni Hannah hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Nauna namang bumaba si Hannah at hindi na hinintay pang pagbuksan siya ni Ethan. Sabihin mo nang gusto mong sabihin para makauwi na ako, mahinahong sabi ni Hannah. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo noon. Hindi ko yun dapat sinabi. Tahimik lang si Hannah habang nagsasalita si Ethan. Kaya ka ba pabalik-balik sa restaurant? Dahil patay na ang asawa mo. Bakit? Anong plano mo? Gusto mong ligawan na naman sa akin, tapos iwanan mo na naman at sasaktan. Ganun na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin purkit mahirap lang ako? At tanggap ko naman matagal ko nang tanggap na hindi pwedeng maging tayo, dahil mayaman ka't mahirap lang ako. Napayuko ng ulo si Ethan dahil sa sinabi ng dalaga. Alam niyang siyang dahilan kung bakit nagkakaganon ito ngayon at kung bakit wala na itong tiwala sa kanya. Totoong minahal kita noon, mahinang sabi ni Ethan sa dalaga. Mapakla namang napatawa si Hannah sa narinig mula sa lalaki. Sa tingin mo ba mapapaniwala mo pa ako sa mga kasinungalingan mo? Kung noon naloko mo ako, hindi na ngayon. Hindi mo na ako maloloko pa ulit. Maniwala ka man o sa hindi, totoong minahal kita. Akala mo ba naging madali sa akin ang gawin yon? Hindi mo lang alam kung gaano din akong nasaktan ng kailangan kitang iwan. Mahirap para sa akin ang naging desisyon kong yon. Ang hiling ng mommy ni Zefan noon, iwanan na kita at pakasalan si Zefan. Wala akong choice kung hindi ang tanggapin yon dahil yun lang din ang paraan para maprotektahan kita. Nagbanta ang mommy ni Rachel noon na may mangyayaring masama sa inyo nang tiyahin mo kung nagmatigas pa ako sa gusto niya. Paliwanag ng lalaki. Tuluyan nang nalaglag ang mga luha ni Hannah nang hindi niya namamalayan. Alam kong sobrang hirap ang naranasan mo mula na maghiwalay tayo. Pero maniwala ka na hindi walang araw na hindi kita tinitingnan mula sa malayo. Masakit para sa akin ang iwan ka, pero kailangan. Magalit at kamuhian mo man ako, basta makita ko lang naligtas ka. Hindi alam ni Hannah kung anong sasabihin niya. Gusto niyang magsalita, pero ayaw lumabas sa bibig niya ang gusto niyang sabihin. Ngayon lang siya nahintatakutan dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Mahabang katahimikan ang namutawi sa pagitan ng dalawa bago nagsalita si Hannah. Hindi ko alam kung dapat pa ba ako maniwala sa'yo. Sa ngayon, gusto ko nang umuwi, sabay tayo ni Hannah. Napatayo na lang din si Ethan at sumunod sa dalaga. Hindi nagpahatid si Hannah sa bahay nila. Siniguro niya muna na nakaalis na ang sasakyan ng lalaki bago siya sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Mama, masayang sinalubong siya ni Ava, sabay yakap sa kanya nang pumantay siya rito. Mama, bakit ka po malungkot? May sakit ka po ba? Sabay silat niya sa noon ang kanyang ina. Napangiti na lang si Hannah, na hinapo sa mukha ng anak niya. Hindi baby, walang sakit si mama. Agod lang si mama sa trabaho. Pero okay lang naman si mama Bobby. Huwag ka na mag-alala sa akin, Eyem. Okay po mama, sabay nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Saka siya nagpaalam sa anak na magbibihis lang siya. Pagbaba niya, dumiretso na siya sa kusina. Maupo ka na, Ran para makakain na tayo. At bago ko pala makalimutan, pumunta si Logan kanina dito at sabi niya susunduin daw niya kayo bukas. May namamagitan ba sa inyong dalawa ng binata? Mukhang napapadalas ang pagdalaw niya rito Tanong ng tiyahin niya sa kanya. Wala, tiyang. Magkaibigan lang kami ni Logan. Classmate ko siya noon sa high school, at ngayon ay isa na siyang engineer. Malungkot na sabi ni Hannah. Pero hindi naman kita sinisisi, Chang. Alam ko namang kapos ka rin noon, at naiintindihan ko naman yon. Napatango na lang din ang tiyahin sa pamangkin niya. Matapos kumain ay pinatulog muna ni Hannah ang anak niya, bago niya kinausap ang tiyahin niya. Anong plano mo ngayon? Aano kung totoo nga ang sinabi niya? Anong balak mong gawin? Hindi ko alam, Tiang Gustong maniwala ng puso ko, pero ayaw naman ng isip ko. Pag-isipan mo ang mabuti Hannah. Kung totoo ang sinasabi niya, hindi lang pala ikaw ang nagdusa sa inyong dalawa. At habang maaga pa ay sabihin mo na sa kanyang totoo,
dahil kung sa iba pa niya malalaman, hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo at sa anak mo. May karapatan din si Ara na malaman kung sinong tunay niyang ama. Hannah, malaki na ang anak mo. Kung hindi man siya nagtanong ngayon, darating ang panahon, hahanapin niya talaga ang kanyang ama. Pero nasaw naman ang desisyon kung anong gusto mong gawin, basta tatandaan mo na nandito lang ako, para sa'yo at kay Ara. Maraming salamat to, Chang. Kahit nakahiga na si Hannah, ay nagpabalik-balik pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Ethan. Hanggang sa oras na yon, ay hindi pa rin niya mapaniwala ang sarili na kaya, yung gawin ng lalaki para sa kanya. Sa kakaisip ni Hannah, ay hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Dad, pwede mo ba akong samahan sa school bukas? Family day po kasi at kailangan nandun ang daddy at mommy namin. Since wala naman akong mommy, ikaw na lang ang pumunta kung hindi ka busi. Nakapangangalumbaba ang sabi ng anak ni Ethan sa kanya. Napabuntong hininga si Ethan na nakatingin sa anak niyang nakayuko halos. Nakalimutan na niyang may anak pa pala siyang nangangailangan sa kanya. Mas inuna pa kasi niya ang problema nila sa kumpanya, kaya't nakalimutan niyang may anak siyang nangangailangan ng atensyon niya. I have a meeting tomorrow, son, but I'll TRY para makapunta sa family day niyo. Pasensya ka na kay daddy ha, kailangan ko kasing kumayod para sa kinabukasan mo, pero promise, pipilitin kong pagkasyahin ang schedules ko para mapuntahan kita, Yem. Laglag ang balikat na tumango ang bata sa ama niya, at nagpaalam na papasok na sa kwarto niya. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Ethan. Sunod-sunod kasi ang problema niya nitong mga nagdaang araw, at dumagdag pa sa kanya si Hannah, na ayaw paniwalaan ang mga sinasabi niya. Kinabukasan, habang kumakain ang mag-ina, hala, mama, munti ko na po palang makalimutan, family day po pala namin ngayon, tila nag-alalang sabi ni Ara sa kanyang ina. Nagkatinginan na naman si Hannah, at ang tiyahin niya bago ngumiti. Don't worry, anak. Sinabi na sa akin ni nanay, kagabi na may family day kayo ngayon kaya nagpaalam na ako sa trabaho ko na hindi ako makakapasok para masamahan ka ni mama, Yem. Yehe, sasama si mama sa akin, masayang sigaw ng bata. Napangiti na lang si Hannah, bago ipinagpatuloy ang pagkain niya. Ikaw ang kailangan ng anak mo, Ethan. Ikansela mo muna, yang meeting mo para masamahan mo siya. Ako na munang bahala sa kumpanya, sabi ng kanyang ina. Walang nagawa si Ethan, kung hindi ang samahan ng anak niya sa school nito. Natapos ang buong maghapon ni Hannah, at ng anak niya, na buong maghapon na magkasama-kasama ang tiyahin niya. Sandaling nakalimutan ni Hannah ang problema niya, dahil sa anak niya. Mama, look. Ang saya po nila, kasama nila ang daddy nila, at mommy. Ako, kailan ko po kaya makikita yung daddy ko? Mahinang sabi ng anak niya. Bigla ay parang kakapusin sa hininga si Hannah, matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Baby, gusto mo ng ice cream? May nagtitinda doon. Gusto mo ibili kita ha? Talaga po. Sige po, yung ube po yung sa akin. Presenta kaagad ng anak niya. Nakahinga naman ng maluwag si Hannah, nang makalimutan na ng anak niya ang tungkol sa tatay niya. Habang pauwi ay naisipan ni Hannah na dumaan muna sa grocery store para bumili ng socks nila sa bahay. At dahil siya lang ang namimili, ay nagpaiwan lang sa labas ang tiyahin niya, at si Ara dahil ayaw naman sumama ng mga ito sa loob. Uy, akin yan, sabi ng batang lalaki na humabol sa bolang bumangga sa paa ni Ara. Sa'yo pala ito, kunin mo na. Hindi ko naman angkinin, yan, dahil sabi ni mama masama daw ang maangkin ng isang bagay na hindi naman sa'yo. Hindi naman ako naglalaro ng ball, panglalaki lang kasi yan, sabi ni Ara sa kaharap na bata. Sorry, akala ko tulad ka ng iba na angkinin ang ball ko. Son, anong nangyari? Kaagad na napatingin si Ara sa lalaking kararating lang at tinawag na, Son, ang batang kaharap niya. Wala, Dad, sinoli niya lang yung ball ko. Okay. Hello, baby girl, what's your name? Ara po, mabilis na sagot ni Ara. Ara, sus naman batang ka. Bakit ka ba umalis doon sa inuupuan natin nang hindi ko namamalayan ha? Halika nga rito. Pag-angat ni Aling Carol ng tingin, ay saka pa lang niya, napansin ang lalaking kanina, pang nakatingin sa kanya. Kaagad namang napipi ang aling nang makita niya, kung sinong nasa harap niya. Naku, pasensya na, sir, kung may nagawa mang mali ang batang ito. Sige ho, aalis na ho kami. Mabilis na hinila ni Carol ang bata at nagpalingalinga, kung hindi ba sila nasundan ng lalaki. Nanay, bakit po tayo nagmamadali? Tanong ni Ara nang makitang minamadali na siya ng nanay niya, para makaalis na sila sa lugar na yon. Hinahanap na kasi tayo na mama mo kaya bilisan mo na.
Nakita ni Ethan kung papaanong nagulat ang ginang nang makita siya. Alam niyang kilala siya nito, pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit iwas na iwas ito sa kanya at kung sino ang batang kasama nito. Matapos ihatid ang anak sa bahay nila, ay umalis din kaagad si Ethan at may pinuntahan itong taong alam niyang makakatulong sa kanya. "Oh, himala, pumunta ka rito. Alam kong may kailangan ka kaya ka nandito ngayon," sabi ni Tyler habang nakahalukipki. "Gusto kong alamin mo ang tungkol sa batang kasama ng tiyahin ni Hannah. Nakita ko siya kanina lang, may kasama siyang bata, tinatawag siyang nanay. Alam kong matandang dalaga ang tiyahin niya, kaya duda ako sa batang yon. O sige, bigyan mo lang ako ng 3 araw para alamin ang tungkol sa nakita mo," seryosong sabi ni Tyler kay Ethan. Kaagad namang sinangayunan ng kaibigan niya. Nakahinga ng maluwag si Hannah nang hindi na nagpakita pa sa kanya si Ethan. Ilang araw na rin ang nagdaan. Hindi na rin siya kinukulik o pinupuntahan nito, kaya napanatag na siya. Hindi na talaga ito nagpakita pa sa kanya. Nagkakamabutihan na rin sila ni Logan lalo pa, at ito ang palaging sumusundo sa kanya sa trabaho tuwing hapon. "Logan, baka naiistorbo na kita. Alam kong masyado kang busi sa career mo eh. Hindi naman kailangan araw-araw mo akong sunduin," mahinahon niyang sabi sa binata. "Ano ka ba? Wala to at saka masaya ako sa ginagawa ko, kaya pabayaan mo na lang ako." Sabay parada niya ng kotse sa isang flower show. Hindi na nagtanong pa si Hannah kung anong ginagawa nila roon. Bumaba na lang ang binata at naglakad papunta sa naturang flower show. Pagbalik ni Logan ay may dala na itong isang bouquet ng bulaklak. "Ang ganda naman yan. Napakaswerte naman ng pagbibigyan mo niyan. Sa tingin mo ba magugustuhan niya yung binili kong bulaklak?" "Naku, sigurado ako magugustuhan niya yan. Ang ganda kaya niyan." Nakangiti niyang puri sa hawak na bulaklak ng binata. "So, nagustuhan mo ba?" Nakangiting tanong ng binata sabay bigay sa kanya ng bulaklak. "Hoy, ano to? Bakit sa akin mo binibigay?" Nagtatakang tanong niya sa binata. Nakangiti namang ginagap ni Logan ang kamay niya. "Para sa'yo naman talaga ang bulaklak na yan, dahil special ka para sa akin." Ibig kong sabihin, dahil espesyal ang pagkakaibigan natin noon pa man hanggang ngayon, kaya bilang pasasalamat sa kabutihan mo sa akin noong high school tayo, naisipan kong bigyan ka niyan, malumanay na sabi ng binata. Alanganin namang ngumiti si Hannah sa binata. Akala niya kasi kung ano na ang sasabihin nito sa kanya. "Ah, thank you, Logan." Yun na lang ang nasabi niya habang tipid na ngumiti sa binata. Ngumiti lang din si Logan na nakatingin sa dalaga, habang dahang-dahang binubuhay ang makina ng kotse. Sa hindi kalayuan ay taimtim lang na nakatingin ang isang tao sa bahay nila Hannah, kung saan nakikita niya ang pagdating nito at ang pagtawag ng "mama" sa kanya ng isang bata. Lihim na napakuyom ang kamao ng nasa sasakyan, habang rinig na rinig niya ang paghagik-hik ng bata, habang hinahalikan ng kanyang ina ang buo niyang mukha. Hanggang sa pumasok na sila sa loob ng bahay, ay nakatambay pa rin ang lalaki sa kotse niya. "Uwi na ako, Cam. Salamat sa masarap na hapunan. Busog na busog po ako. Sa susunod, iho, sabihin mo lang kung dito ka nakakain, para naman makapagprepare naman kami. Nakakahiya naman kung pupunta ka rito ginataang munggo lang ang maabutan mo," sabi ng ginang. "Naku, okay lang po yun, ita, maganda nga po yan para sa kalusugan eh. Nagsasawa na po kasi ako sa kani, kaya na-miss ko talaga ang gulay. Dito kasi sa Maynila ang mahal na mga gulay, tapos hindi naman sariwa. Hindi katulad doon sa probinsya natin na hindi na tayo bibili, dahil meron na tayong sarili nating tanim." "Tama ka nga diyan, iho, mahirap ka talagang makahanap dito ng sariwa, maliban na lang kung may pwede kang pagtaniman man sa iyong bakuran," mahinahong sabi ng ginang. Nagtagal pa ang pag-uusap ng tatlo, bago tuluyan nang umalis si Logan sa bahay nila. Kinabukasan ay maagang pumasok si Logan sa opisina niya. Habang nakaupo sa swivel chair niya, ay bumukas na ang pinto ng opisina niya, at pumasok doon ang taong inaasahan niyang bibisita sa kanya. Sabay lapag ni Tyler sa dala niyang brown envelope, ay tinitigan niya muna ang kaibigan na seryosong naghihintay sa sasabihin niya. "Tinanong kita noon kung baka nabuntis mo nga si Hannah. Anong gagawin mo, pero ang sabi mo malabong mangyari, yun ah. Nangyari nga talaga. Diretsuhin mo nga ako, Tyler, nagkaanak nga kayo ni Hannah. Buntis siya noong iniwan mo siya sa probinsya. Nagpunta ako sa dati nilang tirahan at doon ko nalaman ang lahat. Alam ko rin kung anong hirap at sakit na naramdaman ni Hannah matapos siyang mabuntis. Puno siya ng panghuhusga ng ibang tao, at tanging ang tiyahin lang niya ang naging kakampi niya. Ngayon alam mo na pinagdaanan niya habang wala ka. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong kunin ang anak niya sa kanya," seryosong sabi ni Tyler.
Kilala bilang palatawa at playboy si Tyler, pero seryoso ito pagdating sa ibang usapan lalo na pagtungkol sa trabaho niya. Gusto ko siyang makausap ng masinsinan tungkol rito. Tumango lang si Tyler sa kaibigan niya, habang seryoso itong nakaupo sa upuan niya. Dahil walang pasok si Hannah, ay nasa bahay lang siya't naglilinis at naglalabas sa mga gamit nila ng anak niya. Pinalitan din niya ang kanilang mga kurtina, dahil marami na itong alikabo. Habang nagpapalit ng kurtina ay biglang may kumatok sa kanilang pinto, at dahil siya lang mag-isa sa bahay nila, dahil nasa palengke ang anak, at tiyahin niya, ay napilitan siyang pagbuksan ng pinto. Pero ganun na lang ang pag-atras niya nang dumiretso sa pagpasok ang taong kumakato. Anong ginagawa mo rito? Trespassing to ang ginagawa mo ah. Basta ka na lang pumapasok sa bahay na hindi naman sayo maaari kitang isumbong sa mga pulis dahil sa ginagawa mo, nagbabantang sabi niya sa lalaki. Where is she? Nagpalingon-lingon pa ang lalaki sa paligid na para bang may hinahanap. Sino bang hinahanap mo? Walang ibang tao dito maliban lang sa akin kaya pwede ba? Lumabas ka na rito. Pagtataboy ni Hannah sa lalaki. Pero imbis na pakinggan ang sinasabi ni Hannah, ay mas lumapit pa ito, habang panay naman ang atras ni Hannah, hanggang sa wala na siyang naatrasan pa, dahil tumama na ang likod niya sa pader. Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Kinakabahang sabi ni Hannah sa lalaki. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Lalapit lang naman ako sayo, dahil may sasabihin ako sayo. Pero parang iba yata ang iniisip mo, nakangising sabi ng lalaki. Para namang matutunaw ang puso ni Hannah, nang masilayan niyang muli ang ngiti ng lalaki, at titignan niyang mahalikan ang lalaki nang bigla siyang kabigin nito. Ano ba? Bitawan mo nga ako, nagpupumiglas ang dalaga, pero hindi siya makawala sa pagkakayakap ng lalaki sa kanya. I want to talk to you about something kaya kung pwede ba umupo ka na maayos kung ayaw mong halikan kita, para tumigil ka lang. Kaagad na itakip ni Hannah sa bibig niya ang isa niyang kamay, dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Lihim naman na napangiti si Ethan, dahil sa reaksyon ng dalaga. Now, tell me the truth. Sabihin mo sa akin ang totoo, ipapangako ko kung hindi ko siya ihihiwalay sayo. Kaagad na bumara sa lalamunan ni Hannah ang inipon niyang laway, dahil sa sinabi ng lalaki. Anong sinasabi mo? Maang-maangan niyang sagot sa lalaking kaharap. I know the truth, Hannah. At hindi mo na maitatago pa sa akin ang totoo. Kaagad na lumayo si Hannah sa kinaupuan niya, dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya, at nakita ko na rin siya sa isang grocery store kasama ang tiyahin mo. Tapos ko nang pinaimbestigahan ang tungkol sa kanya, at patawarin mo ako, kung wala ako sa tabi mo noong pinagbubuntis mo siya, hanggang sa paglaki niya. Malumanay na sabi ni Ethan. Hindi alam ni Hannah kung anong i-react niya sa sinabi ng lalaki. Taliwas sa inaasahan niya ang sinabi ng lalaki sa kanya. Ang akala niya ipagpipilitan nito na kunin ang anak niya, katulad ng mga nababasa niya sa mga istorya. Pero iba ang ginawa ng lalaki. Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa'yo? Nakita ko lang siya sa grocery store kasama ang tiyahin mo. Alam ko kung kailan may tinatago sa akin ang tao. Wala kaya pinaimbestigahan ko siya, dahil alam ko namang walang asawang tiyahin mo at imposibleng magkakaanak pa siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hannah, bago siya nagsalita. Ano pa bang dahilan para itago kong totoo? Ngayon alam mo na ang tungkol sa anak mo. Aminin kong anak mo si Ara. Wala naman akong balak na itago sa'yo ang anak mo. Pero matapos mo akong ipagtabuyan noon sa probinsya, at sinabing hindi mo naman ako, mahal mas pinili ko na lang na itago siya sa'yo. Alam ko naman na darating ang panahon na malalaman at malalaman mo ang totoo. Pero hindi ko naman alam na sa ganito kaagad ay malalaman mo nang may anak tayo. Hindi ko ipagkakaisayo ang karapatan mo sa anak ko. Basta tuparin mo rin ang gusto ko, na hindi mo siya kukunin sa akin at huwag kang mag-alala. Ipakikilala kita sa kanya bilang ama niya, mahinahon na sabi ni Hannah sa lalaki. Parang nabunutan naman ng tinik si Ethan matapos marinig ang sinabi ng babae sa kanya. Thank you. Maaari ko na rin bang marinig na pinapatawad mo na ako? Saglit na natigilan si Hannah sa tanong ng lalaki sa kanya. Naitanong na rin niya sa sarili niya, kung napatawad na nga ba niya ang lalaki. Matagal bago sumagot si Hannah kay Ethan, at nang magsalita siya, ay tuluyan na niyang pinatawad ang lalaki. Para sa anak natin, pinapatawad na kita, mahinahon na sabi ni Hannah. Thank you. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko kay Ara ang lahat ng kakailanganin niya, at sana hayaan mo siyang makilala ang kapatid niya. Saka kung magkakasundo sila. Hindi na pumalagpas si Hannah, at masaya siya, para sa anak niya, na may matatawag na itong ama, at hindi siya nito itatakwil. Nagulat si Carol sa sinabi ni Hannah sa kanya, pero kalaunan ay ngumiti na rin siya,
at tulad ni Hannah, ay masaya siya para sa apo niya. Saka pa lang niya sinabi kung saan nakita ni Ethan si Ara, at hindi naman siya sinisi ni Hannah kung bakit hindi niya ito sinabi sa pamangkin niya. Bobby, gusto mo bang malaman kung sinong daddy mo? Malumanay na sabi ni Hannah sa anak niya. Opo, Mama. Nandito po ba siya? Alam na po ba niya na anak niya ako? Tanggap po ba niya ako? Hindi po ba siya galit sa akin? Mama, sunod-sunod na tanong ni Ara sa kanyang ina. Isa-isa lang. Okay. Alam niya na anak ka niya, at tanggap ka niya syempre naman. At lalong hindi siya galit sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal ka niya anak, kaya huwag kang mag-alala. Okay. Marahang tumango si Ara sa kanyang ina, at hinintay ang pagpunta ng ama niya sa bahay nila. Inalaki ni Hannah na magalang ang anak niya, at mapagpakumbaba, kaya hindi sumasakit ang ulo niya rito. Proud siya sa anak niya lalo na sa taglay nitong katalinuhan na alam niyang kay Ethan naman nakuha ng anak niya. Kinagabihan ay nakaluto na si Hannah sa hapunan nila, para sa kanilang bisita. Kinakabahan man na baka ayaw tanggapin ng anak niya, si Ara, ay mas pinili pa rin niyang huminahon. Dad, dito po ba sila nakatira? Kasya po ba sila diyan sa loob? Di ba maliit lang ang bahay nila? Kaagad na sabi ni Arko sa kanyang ama. Yes, son. At kaya tayo nandito, dahil gusto kong sabihin sa kanila na sa bahay na lang sila titira. Papayag ka ba? Of course, Dad. Matagal ko nang gustong magkaroon ng kapatid, at sana magkasundo kami. Napangiti habang ginugulo ni Ethan ang buhok ng anak niya, bago niya ito niyaya sa loob ng bahay. Kaagad na nanlaki ang mata ni Ara na makita kung sino ang bisita nila. Hala, di ba ikaw yung bata doon sa pinuntahan namin? Turo ni Ara kay Arko. So you're my sister ha? Marahan namang tumango si Ara, at nang bumaling ang tingin niya, kay Ethan ay walang sabi na niyakap niya ang ama na nakapantay na sa kanya. Ikaw talaga ang papa ko? Masayang tanong ni Ara sa ama niya. Yes, baby, ako ang papa mo. Mahirap payakin si Ethan. Pero pagdating kay Ara ay kusang tumulo ang luha niya. Sobrang saya niya ang nararamdaman niya nang mayakap ang isa pa niyang anak. Naiyak na rin na nakatanaw si Hannah at Carol sa mag-ama na nagyayakapan. Thank you, mahinang sabi ni Ethan habang yakap ang anak niya. Ihahanda ko munang pagkain sa kusina nang makakain na tayo. Sasamahan na kita, Chang, para masolo pa nila si Ara. Nagpaalam muna si Hannah sa mag-ama bago siya sumunod sa tiyahin niya. Masayang nakipagkwentuhan si Ara sa ama niya lalo na kay Arko. Marami siyang kwento, nakikinig lang si Arko, habang si Ethan naman ay panay ngiti sa kadaldalan ng anak niya. Hindi niya inakala na ganon pala ito kaingay kung nagsasalita. Masayang sumubo ng pagkain niya, si Ara habang katabi ang kanyang ama, habang si Arko naman ay katabi rin sa upuan si Hannah. Arko, gusto mo ba nito? Alam mo bang paborito ito ni Ara? Kaagad na napatingin si Arko, kay Ara na nakatingin din pala sa kanya. Really baby? Paborito mo rin pala ang hipon. Kung ganon, 3 na tayong paboritong pagkain na ito, nakangiting sabi ni Ethan. Wow! Talaga po ba paborito niya rin po ito? At hindi lang ako, pati rin si Arko ay paborito ito, sabi ni Ethan sa anak niya. Tapos na ang kumain na mag-ama, pero hindi pa rin naubusan ang sasabihin si Ara hanggang sa lumalim na ang gabi, ay nagwekwentuhan pa rin ang mag-ama, habang si Arko naman ay nakatulog na sa maliit nilang sofa. Ara, anak, matulog ka na. Malalim ng gabi. Uwi pa ang papa mo sa kanila, sabi ni Hannah sa anak niya. Papa, dito na lang po kayo matulog, kasya naman po tayo sa kwarto diba? Mama, kaagad na napaubo si Hannah, dahil sa sinabi ng anak niya. Sige na, mama, pumayag ka na. Gusto kong makatabi si papa sa pagtulog eh. Ethan, dito na lang kayo matulog. Malalim na rin kasing gabi. Baka mapano pa kayo sa daan. Doon na lang ako matutulog sa kwarto ni Tiyang Carol. Samahan mo na lang sila rito sa kwarto namin. Tumango lang si Ethan sa Hannah. Iniwan ni Hannah sa kwarto nito. Kinabukasan pagising ni Ara ay mukha kaagad ni Ethan ang nabungaran niya. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa kanyang ama. Akala niya kasi ay umuwi na mga ito kagabi. Masayang nagsama sa pagkain na mag-ama sa kusina, bago nagpaalam si Ethan na uwi na muna sila, para ihanda ang magiging kwarto ng mag-ina niya at ng tiyahin ni Hannah. Papa, babalik ka po kaagad Yes, Bobby, babalik kaagad si Papa para kunin kayo rito. Humalik muna si Ethan sa noon ang anak niya, bago tuluyan ang nagpaalam dito. Papa, si Mama po ba, walang ring kiss? Kasi sa school nakita ko yung papa ng classmate ko. Nagkiss din siya sa mama ng classmate ko. Inosenteng sabi ni Ara sa kanyang ama. Kaagad na pinanlakihan ni Hannah ng mata si Ethan.
pero hindi siya nito pinapansin. Pumantay si Ethan sa anak niya para makausap ito ng maayos. Pwede naman, Bobby. Pero ang tanong kung papayag ba ang mama mo na halikan ko siya. Parang ayaw kasi niya. Tignan mo, pinanlakihan niya pa ako ng matao. Mahinang sabi ni Ethan sa anak niya. Agad namang napaangat ang ulo ni Ara sa kanyang ina, at nagtatanong ang tingin niya sa kanyang ina. Kasi baby. Hindi na natuloy pa ni Hannah ang sasabihin pa sana niya na mabilis siyang tinilan ni Ethan ng halik sa kanyang labi. Masamang tingin kaagad ang iginawad niya sa lalaki. Pero ngumisi lang si Ethan sa kanya. I need to go, Bobby, pero babalik ako dito bukas, okay? Tumanglang si Ara sa kanyang ama. Kumaway lang din siya kay Arcona na unaan na sa kotse nila. Kung ganon, hindi na pala kita pwedeng sunduin dito, dahil araw-araw na palang may susundo sa'yo. Malungkot na sabi ni Logan sa kaibigan niya. Pasensya ka na, Logan ha, hinging paumanhin ni Hannah sa binata. Wala yun, ano ka ba? Ang importante may matatawag ng amang anak mo, at masaya ako para sa inyong dalawa ni Ara. Malungkot na sabi ni Logan sa dalaga. Nagpaalam na si Hannah na alis na. Nakasunod lang ang mata ni Locke sa dalagang papasakay, na sa kotseng sumundo sa kanya. Hanggang panaginip na lang siguro, talaga kita mamahalin. Mahal na mahal kita, Hannah. Pero ano bang laban ko sa taong ama ng anak mo? Mahina niyang sabi sa sarili. Matagal na pala siyang may gusto sa dalaga. Pero hindi niya kayang sabihin kay Hannah ang totoong nararamdaman niya rito. Dahil natatakot siyang baka, kung mag-iba ang pakikitungo nito sa kanya, pag nalaman nito ang totoo. Pagdating nila Hannah sa bahay nila Ethan, ay sobrang paghanga ang naramdaman ni Ara nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang bahay ng ama niya. Bilis. Samahan mo ako sa magiging kwarto ko. Hinila ni Ara ang kapatid. Hindi naman pumalag si Arko na asahan ng kapatid niya. Matanda lamang ng ilang buwan si Ara sa kapatid niya. Pero kung umasta ito ay parang ito ang bunso at si Arko naman ang panganay. Halika na, ituturo ko sa iyo magiging kwarto mo. Hindi na nakalagpas si Hannah nang hilahin na siya ni Ethan papunta sa taas. Namangha naman si Hannah na nakatingin sa magiging kwarto niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at naging mga buwan, at sa bawat araw na kasama ni Hannah, ang mag-ama niya, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob niya, pabalik sa lalaki lalo na at pinapakita nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal at kung gaano siya kaimportante rito. Flowers for you. Nahihiyang tinanggap ni Hannah ang bulaklak na inabot ni Ethan sa kanya. Nililigawan kasi ulit ni Ethan ang ina ng anak niya, at hinihintay na lang niya na sagutin siya nito, para magpakasal kaagad sila. Mama, sige nasagutan mo na po si Papa please. Pagmamakaawa ni Ara sa kanyang ina. Kumindat naman si Ethan sa anak niya nang hindi nakikita ni Hannah. Kaagad namang nag-thumbs up si Ara, pero nahuli siya ng kanyang ina. Ikaw talaga, pati anak mo dinadamay mo na para makuha mo lang ang gusto mo. Saw ni Hannah sa lalaki. Ano pa bang dapat kong gawin para sagutin mo lang ako? Kung alam mo lang kung papaano ako nagpipigil para hindi ka pasukin diyan sa kwarto mo. Nanlalaki naman ang mata ni Hannah, habang ang anak nila ay pasimple na itong umalis ng umarte na si Ethan. Pag-aalis ng anak nila ay mabilis na hinapit ni Ethan sa biwang ang dalaga at siniil ito ng masuyong halik. Hindi naman makawala si Hannah sa pagkakayakap ni Ethan sa kanya, at lalo pa siyang idiniin nito sa katawan ng lalaki. Hindi napigilan ni Hannah na mapaungol ng humagod sa kanyang katawan ang kamay ng lalaki, at ipinagtaka niya kung papaano silang nakapasok sa kwarto niya nang hindi napuputol ang halikan nilang dalawa. Tuluyan na nadala sa kakaibang pakiramdam si Hannah, at hindi niya mapigilang sabayan ng lalaki sa ginagawa nito ng araw na yon ay nangyari ang hindi pa sana dapat na mangyari. Matapos makuha ulit ang babae, ay wala nang nagawa si Hannah kung hindi ang pumayag na magpakasal sila ng lalaki. Tutal mahal din naman niya ang lalaki, kaya hindi na siya nagpakipot pa, dahil may nangyari naman sa kanya ni Ethan. Dahil sa pakiusap ni Hannah, ay isang simpleng kasalang namamagitan sa kanila ni Ethan, kasama ang tiyahin niyang siyang tumatayong nanay niya. Congrats, bro. Tingnan mo nga naman kung maglaro ang tadhana no sa huli, kayo pa rin palang magkakatuluyan. Palatak ni Tyler sa kaibigan niya. At salamat sa'yo, dahil palagi kang nandyan para samahan ako. Of course, kaibigan kitay. At masaya kaming lahat para sa inyo ni Hannah. Si Lucas pala ba't hindi siya nakarating? Tanong ni Tyler sa kaibigan niya. Dinala siya ng lola niya sa ibang bansa, para hindi maka-attend sa kasal ko. Ayaw niya kasing mag-asawa ako, kahit patayin ang anak niya, at wala naman siyang magagawa, dahil alam niyang noon pa naman ay mahal ko na si Hannah, at alam naman niyang napilitan lang ako noon na pakasalan ng anak niya, dahil sa kanyang pakiusap. Paliwanag ni Ethan sa kaibigan niya.
Okay naman bang dalawang anak mo? Hindi naman ba sila nag-aaway tuwing magkakasama? Hindi naman. Mas maturod lang mag-isip si Arko kay Ara. At alam ko namang mahal niya ang kapatid niya, dahil ayaw niyang nakikitang umiyak ito. Kahit malamig siyang makitungo sa kapatid niya, pinagbibigyan naman niya ito kung anong gusto ni Ara, at habang tumatagal mas humahaba pang ensya niya para dito. Ang hapon muna nila Kami at Ethan ay naiwan ang anak niya, at tiyahin ni Kamya sa Maynila, habang lumipad naman sila papunta sa Hong Kong kung saan doon sila magha-honeymoon. Alam mo bang pangarap ko lang dati na pumunta rito? Pero ngayon natupad na ang pangarap ko na yon at kasama pa kita. Malumanay na sabi ni Hannah, habang nakahiga sa dibdib ng asawa niya. Kasalukuyan silang nasa rooftop ng kondo ni Ethan, habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Salamat sa ikalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Hindi ko alam na darating tayo sa ganito, na makakasama pa kita, hanggang sa pagtanda ko. Mula na makasal ako kay Zefan, wala na akong ibang iniisip, kung hindi ikaw kung napaano ka na ba noon pa man, ay hindi na mawala ang pagmamahal ko sa'yo, dahil palagi namang ikaw lang ang laman ng puso't isip ko. Nakangiting hinarap ni Hannah ang asawa at kinintilan ng halik ang labi nito. Kaagad naman na pumulupot ng kamay ni Ethan sa biwang ng asawa, at pinaglapat ang katawan nilang dalawa, hanggang sa hindi na siya nakatiis, ay binuhat na niya ang asawa at ipinasok sa kwarto nila. Nakailang beses pa ang dalawa, bago pagod na ibinagsak ni Ethan ang katawan niya sa kama. Paggising kinabukasan ni Hannah, ay ang gwapong mukha ng asawa niya kaagad ang nabungaran niya. Bitbit nito ang isang tray na may lamang pagkain at ulam. Good morning. How do you feel? Napagod ba kita ng nahusto? Halos ilublob na ni Hannah ang mukha niya sa ilalim ng unan, dahil naalala niyang pinagagawa niya noong gabi. Humalakhak naman ng tawa si Ethan sa asawa, bago niya kinuha ang mukha nito, na nakatago sa ilalim ng unan niya. Huwag ka nang mahiya, nakita ko na lahat yan kagabi, at hindi ako magsasawang tignan niya ng paulit-ulit, para mas kaagad tinakpan ni Kamya ang bibig ng asawa niya, para tumigil na ito sa pagsasalita, dahil nahihiya na siya. Kaagad naman ay tumigil na si Ethan sa pagsasalita. At dahil hubad pa ang katawan ng asawa niya, ay siya na mismo ang nagbihis dito. Hindi naman nakagalaw si Hannah sa kinaupuan niya, dahil sa ginawa ni Ethan sa kanya nang bumaba ang tingin ni Ethan, ay kaagad na kinintalan niya ng halik sa labi si Hannah, pero umiwas ang asawa niya. Bulyeway. May problema ba? Malumanay na tanong ni Ethan sa asawa niya. Hindi pa kasi ako nakakapag-toothbrush, baka baho yung hininga ko. Nahihiya niyang sabi sa asawa niya habang nakayuko. Agad namang itinaas ni Ethan ng mukha ng asawa. I love you so much, wife. I love you too, Ethan. Matapos ang isang linggong honeymoon ay umuwi na ang dalawa sa Pilipinas, dahil may trabaho pa si Ethan, habang si Hannah ay magtatrabaho rin bilang panya. Hindi na kasi pumayag si Ethan na magtrabaho pa siya sa restaurant, at para mabantay na rin niya ang asawa niya. Nakatulog na ang asa dahil pagod ito sa trabaho. Lihim naman na nagpapasalamat si Hannah sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob nito sa kanya, lalo na sa asawa at mga anak nila. Wakas. TNNANET. Kamya, Hannah Teresita, Carol Arabel, Ava Clinton, Ethan Zephany, Rachel Marvin, Jake Aris, Brett Josh, Tyler Luke, Logan Aro, Lucas.